Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga, mga kapatid ko. Ako po ay si Reverend Tony Castro Mayor ng CRC San Pedro Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin sa libro ng Lumang Tipan ang bilang Kapitulo 1, 34 hanggang 35. Ang title ay The Tribe of Manasseh. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa maikling panalangin. Mapagpalang Diyos, muli kaming lumalapit sa umagang ito sa inyo upang turuan mo kami, pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral na ito at patuloy kay mahayag, makita ang kabutihan at katapatan mo sa umagang ito. Mapuri ka, madakila ka, maluwalhati ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon, dito po sa ating topic po, o title, The Tribe of Manasseh. Kung titingnan po natin sa Numbers chapter 2 and verse 3, ang sabi doon, inutos ni Yahweh kay Moses ang lahat sa lipi ni Israel ang edad 20 taon pataas para maging hukbo o mga sundalo. It means Israel army, bawat lipi ang inutos niya. That's called the warrior men of God. Para saan po? Ang purpose, yun po ay laban sa soberenya nila o sovereignty, kalayaan ng estado. Idepensa ang kanilang bayan na mayroong mga karatig bansa na may plano o magsalakay, invasion or conquest, pananakop o pagkukup. Kaya the people Israel chosen by God was ready to fight their enemies. Yun po ang purpose ng Panginoon. So, ang naitala sa census na mula 20 taong pataas mga kalalakihan ay umabot ng 32,200. It means that was the military reserves. Kung magkakagulo, lalaban pong 32,200 laban sa soberenya nila. Kaya nakikita po natin ang plano ng Diyos sa kanyang bayan. Itong si Manasseh, the tribe of Manasseh, ay the eldest son of Joseph and Asenat, mag-asawang apo ni Jacob, at doon siya nagkaroon ng mana. Hindi si Joseph, representative siya ni Manasseh. And also Levite, wala pong parte sa lupa, kundi ang replacement niya ay si Benjamin. So yun po ang pagmana ng lupa sa 12 tribes of Israel. Na-search ko po sa Google na yung pong present situation in the Israel government, ang sabi po doon na required ng government of Israel ang mga 18 years above ang mga kalalakihan. Magti-train po sila within 3 years sa military. And then also the female o yung mga babaihan ay required din ng gobyerno ng Israel na mag-training. Pero 2 taon lang sila. Pag natapos sila, there will become military reservists. Reserve po sila. Inaalaan sila ng gobyerno para pag may sumalakay, sumakop, sila ang dedepensa. Itong mga Israel Defense Force kung tawagin. No? Kaya maganda po ito. Miski sa atin po, may mga age of 18 under 20 years old, titrain na as a military reserve. Kaya puri ng Panginoon at iyan po ang kanyang plano at layunin sa mga bansa. Mayroong mga sundalo military, laban o idepensa ang kanilang sovereign. Kaya puri ng Panginoon. Yan po tayo matatapos sa misahe niyan sa Bilang chapter 1 verse 34 to 35. Nalangin muna po tayo. We pray for the Israel war against Hamas. Mapagpalang Diyos, muli kaming nagpapasalamat sa umagang ito na sa mensahe mo natapos po ang the tribe of Manasseh, umabot po ng 32,200 ang naitala military reserve. Kaya sa umagang ito, plano mo ay laging nasa sa katuparan, laging nagaganap, Panginoon. Yun po ang magandang plano mo. Kaya purihin ng Panginoon, ikaw ay sinasamat, patuloy ka namin pinapasalamatan, and we are praying for the presently, naglalaban po until now ang Hamas at Israel. Ang Hamas po ay terrorist group, kaya nilabanan nila, pabaksakin nila, lipulin nila, burahin nila sa mapa, sapagkat sila ay lumaban o naggulo sa bayan ng Israel. In retaliation, ay lumaban po ang bayan ng Israel, ang bayan mo, Panginoon. Kaya salamat po sa umagang ito, nagpapatunay lamang ikaw ang Diyos na makapangyarihan, alam mo ang lahat ng bagay mangyayari. Kaya pinapasalamatan ka namin sa umagang ito, pinupuri sa biyaya at pagpapala mo. Thank you God, in Jesus name we pray, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang ating magiging kaunawaan natin dito. Muli po nyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga masalita
mula dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. A blessed good morning to everyone. God bless everyone. To God be all the glory.